Hello mga kaulam, ay siya, ari ngay niluto kong manok, ari yung walang tubig na nilutong manok, niluto sa apple, tapos sa Chinese cabbage, tapos nilagyan natin ng white onion at kung ano-ano pang pampalasa. Ay talaga, tapos gumawa ako ng napakasarap na sausawan mga kaulam iyan. Ang sausawan ko ay apple juice, nilagyan ko ng toyo, kaunting sugar, tapos nilagyan ko ng sesame oil, sibuyas at bawang at paminta. Pagkakasarap ng sausawan mga kaulam. Tapos yung manok ay nung maisawsaw, ay di pang-iging na ang lasa. Mahigpit. Di isa na naman akong kumain dahil nauna na ang mag-ama at hindi nga kami kasya sa lamesa. Gawa ng lamesa namin nakasagad sa dingding namin. Ay di pang dalawahan lamang. Kupo talaga mga kaulam, mahigpit ang iginutom. 13 hours mahigit na fasting tayo. Tapos today, nagpaplano ako mga kaulam, magluto ng ginisang ampalaya. Diyos ko po, iniisip ko lang aking bunso, anong aking pauulam at yun naman hindi nakain ng ampalaya. Aring manok na aring mga kaulam inyong itry, hindi nyo lalagyan ng tubig. Tapos, hindi sobrang lakas ng apoy, medium lamang, para unti-unti yung dahan-dahan yung paglambot ng manok. Napakalambot mga kaulam. Tapos, alam nyo pa ang pinakamaganda. Abay, alingasaw sa buong bahay naman ang bango. Nagsama yung bango ng cabbage at saka ng apple. Tapos, yung mga pampalasang mga spices, nagsama-sama ang amoy. Ay, deg pang may baysanan, parang piyestahan ang bango. Hindi ko rin naman naubos dahil medyo malaki din naman yung akala ko nga maliit yung manok na binili ko. Aba, hindi rin namin naubos. Tatlo na kaming kumain. Sabi ko sa asawa ko, ang ititira sa akin ay yung mga buto-buto, yung mga paa, yung mga pakpak. Aba, Diyos ko po, ang itinira pa sa akin ay bandang pitso. Alam na ako hindi nangangain ng pitso. Namimiss ko na talaga mga kaulam ang mga gulay-gulay. Kaso, kaya hindi ako masyado makapagluto, hindi ako makabili ng yung binababaan ko ngayon na lugar pag inihahatid ako ng school bus, ay hindi doon sa supermarket na binibilang kaparati ng gulay, medyo malayo, ay tinatamad na akong maglakad. Pero mamaya, kung hindi ako makapag-isa ng ampalaya, talagang sisikapin ko mamayang may gulay dahil ako nakapag-defrost na mga kaulam kanina bago ako umalis ng talakitok. O kaya dalawang malaking talakitok yun. Ano kayang gagawin ko doon? Baka isarasyado ko mga kaulam tapos gagawa na lang ako ng gulay. Ikasyam na araw na nga pala ng Ramadan mga kaulam. So may 21 days pa kami. Diyos ko po, Rude. Hindi ako nahihirapan mag-fasting mga kaulam dahil sanay na ako. Doon ako nahihirapan sa maagang gising. Kailangan gigising ng maaga dahil may iniinom nga akong gamot. Tapos kailangan mag-aayos ako ng pagkain dahil doon nga sa early breakfast namin. Sa akin walang problema kahit hindi ako mag-early breakfast, kahit fasting ako ng 24 hours. Ang problema ko yung anak ko at saka ang aking asawa. Gusto ko sila munang kakain ng breakfast bago mag-start ng fasting. Tapos ang problema sa tanghali medyo mainit na, ay naglalakad ako galing sa aking sa bahay ng estudyante ko. So medyo nauuhaw akong maglakad. Pero carry naman mga kaulam, caring. Kagabi nga galing tayo mga kaulam sa iftar dinner ng company ng asawa ko. Naku po, Rude, nakita ko na naman ang kanyang mga boss na sobrang kahihigante. Inaaya ako talaga ng mga boss ng asawa ko mag-picture-picture. Pero mga kaulam, hindi ko talaga kinaya dahil sobrang tatangkad nila. Para silang mga higante. Sabi ko, tapos sa gitna pa nila, sabi ko, naku, hindi ako sasama dahil kawawa naman akong tingnan, parang alam niyo yun yung kalingkingan na daliri lang nila ako. Pero sa lahat ng iftar dinner, kagabi lamang talaga ako sobrang dami ng nakain. Dahil kahapon, for some reason, hindi ko alam bakit ako yung nagutom ng bonggang-bongga. Dahil siguro, in-expect ko, syempre nakita ko yung mga paboritong kabab, tapos yung mga lamb, Diyos ko mga kaulam, bihira akong, paborito ko yan, pero bihira akong tumikim dahil matataas nga ang kolesterol niyan.